Tagapayo. Kuya Danilo at Ate Lilia, ang dalangin lang naman namin kasing lahat dito ay kung sa barangay hindi pa rin kayo nagkaayos, sana kahit paano sa naging pakikipag-usap ninyo sa trio Tagapayo ay matanggap nyo na pareho na talagang tapos na at hindi na maibabalik pa yung inyong pong relasyon. Tama po ba ako, Mang Danilo? Opo. Total naman, sabi po ni Nanay Feli, di pa po, Nay, nakakapagtrabaho na po siya. Kumbaga, kahit paano natanggap na po niya, talaga pong ganun. May mga bagay pong nangyayari na nagtatapos at nagwawakas ng hindi maganda. Kumbaga nga ho sa pelikula, hindi naman ho lahat happy ending. Kuya Danilo, kaya mo na bang tanggapin talaga yun? Titisin ko na lang. Lahat magagawa, nandun na eh. May papangako niyo po bang hindi niyo naguguluhin si Ate Lilia at ang mga bata? Yun lang naman po ang gusto naming marinig. Opo. Kasi yun na yung napagkasunduan niyo sa barangay, yun pa rin po ang magiging kasunduan natin dito. Isipin mo na lang, Kuya Danilo, sa isang punto ng buhay mo, minahal mo siya. Naging masaya kayo sa 4 na taon, pero yun nga lang, nakakalungkot isipin, natapos siya ng ganito. Pero sa lahat, kay Aling Anastasia kami talagang naunawaan po namin ang nararamdaman ninyo. Yun nga pong sinabi ninyo na lumuhod pa kayo, nakiusap kayo. Kami na po ngayon ang makikiusap sa'yo, Ate Lilia. Kung talagang sinasabi mo na maraming babae si Boy, at kung talagang nagmamalasakit ka sa iyong kaibigan na si Anastasia, tulungan mo siya. Kaya nga sabi ko po sa kanya, sundan na lang niya kung makita niya kung doon pa talaga, kung sa bahay talaga pupunta. Bakit hindi mo nga tulungan? Malayo po sila, wala naman, malayo na po ako. Iniintindi ko pa yung anak kong 6 na minor de edad. Malayo. Nangiinis talaga. Nangiinis Hindi nga po kasi wala na nga po wala na nga po. Maaring mali ako, Aling Lilia, pero tama po ba sa isang punto ng buhay ninyo, umasa po kayo na magiging maayos kayo ni Mang Boy. Pero hindi po ninyo akalain na hindi pa rin siya magtitino at may nahanap pa rin iba. Tama po ba ako? Tama po ba ako, Aling Lilia? Ganun po ba ang nangyari? Niloko po kayo ni Boy. So ngayong nauunawaan po ninyo kung ano ang nararamdaman ni Aling Anastasia bawat segundo, bawat minuto. Siguro po, tulungan nyo rin po siya. Magtulungan po kayo kung talagang magkaibigan po kayo. Hindi namin po inaasahan na magkabati kayo kaagad o maging best friend kayo o maging chika-chika kayo kaagad. Alam po namin, may paghilom ang bawat sugat na yan. Pero siguro din po, Aling Anastasia, mas naliliwanagan na rin po kayo na pareho po kayong biktima dito ni Mang Boy. Opo. May isasabihin lang po ako sa inyo. Totoo po ito. Ah. Yung bago po siya, yung naging naanakan ni Boy ng kambal, hindi po kami nagkikita sa personal, pero maayos po kaming nagte-text ngayon. Kumusta ang mga anak mo? Sumusuporta po ako. Bilang hindi sa pera, hindi sa tulong na pero yung kumustahin ko man lang ang Dinadamayan kambal. nyo lang yung babae kasi Dahil parang naloko rin siya ng asawa ko. alam po ninyo yung kanyang damdamin dahil yung pinagdadaanan niya ngayon ay napagdaanan nyo na dun Opo. sa mga unang Kung pangyayaring opo, nagawang opo. panloloko sa inyo Opo, ni Mang Boy. nararamdaman ko po. Kasi parang ang Kasi- nangyayari kay Ate Lilia, bago pa lang eh. Umaasa po pati siya na iiwanan na ako talaga. Aha. Kaso po, ang mga anak namin siya, at mahal ko po ang asawa ko. Aha. At alam ko rin po na minahal ako ng asawa ko, nalulong lang sa kanya. Mahirap din po ang katayuan naakit ninyo. lang po talaga sa kanya. Dahil, Pero alam mo, magkalayo Ate kami. Lilia, kung titignan mo itong sitwasyon na ito at pagkakataon na ito, maswerte ka pa rin. Bakit? Hindi kayo nagkaanak ni Mang Boy.
Wala ka ngayong dagdag na pasakitin, wala kang dagdag na problema, wala kang dagdag na responsibilidad. Naunawaan namin, nasaktan ka rin. Pero talagang marahil, si Kuya Boy ang may diferensya, hindi natin siya nakasama. So, mensahe na lamang po ninyo, Aling Anastasia, ngayong nalaman po ninyo na ganun pala ang naging pangyayari kay Ate Lilia. Pinapaabot ko lang po talaga sa kanyang puso, sana sa kanyang isip, na magkaroon naman siya ng awa sa mga anak ko at sa mga anak niya. Dahil ang mga anak niya ay napapabayaan niya. Ang mga anak ko ay napapabayaan ng kanilang ama. Wala nang atensyon sa mga anak ko. Sa akin, okay na lang. Kahit wala nang atensyon sa akin. Basta ang mga anak ko, sana ang mga minor de edad, nawawalan na ng ano sa kanilang ama. Wala nang atensyon, ni Sabado o Linggo. Hindi na umuwi sa amin. Kahit Linggo. Sabi ng mga kapitbahay niya, andun. Tinutulungan siyang mag-igib, tinutulungan siyang maglaba. Samantalang kami iniiwanan. Sana po kahit paano tumagos sa puso niyo yung sinabi ni Ate Anastasia. Sana po talaga. Kasi kami naman po dito, inuunawa namin ang bawat sitwasyon ng bawat bisita po namin. So mukhang maiiwan po tayo doon sa nasa kamay po ninyo ngayon, Ate Lilia, ang lahat. Iiwan po namin yon na nasa inyo lahat yon. Pag-iisipan po ninyo, pagninilayan. So sana po kahit paano, hangad po naming lahat na maliwanagan po kayo at makatulong po kayo kay Aling Anastasia at sa kanyang mga anak. Hanggang dito na lang ang aming kayang gawin, Ate Lilia. Nasa sayo na ang lahat. Maraming salamat po sa tiwalang binigay ninyo. Mga kasawsawan, amin na po tayo. Mga ka-face-to-face, mahalagang aral ang nais iwan ng isyong ito sa ating lahat. Sa bawat relasyon, obligasyon ng bawat magkapareha ang magpaalam ng maayos sa isa't isa. Magkaroon sana ng kasunduan sa bawat aspeto na may kinalaman sa inyong pinagsamahan. Kung sakali man na hindi na talaga maibabalik ang matamis na samahan, matutunan po sana ang pag-move on, ika nga, para sa bago ninyong magiging buhay. Sabi nga, hayaan na lang na tapusin ng payapa ang takipsilim at harapin ng may bagong pag-asa ang kinabukasan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, mamuhay sa kasalukuyan, dala ang mga aral sa nakaraan. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa aking co-host na si Hans Martel, thank you. Sa Dance Squad, salamat din. Sa'yo B1 at B2, napagod ba you? Sa ating pong mahal na trio, tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera. At higit sa lahat sa ating pong mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating pong programa. Mga ka-morning, abay, hinahanyahan po namin kayong ngumiti sa amin araw-araw, umaga sa Good Morning Club. 5 a.m. to 7:30 a.m. po yan dito sa TV5. Sana po, ngumiti kayo kasama namin araw-araw. Ako pa rin po, ang inyong pamansang kapitan, ang inyong siyang amin na lagi nagpapaalala, ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, Kinalagyan ko ito pababa kahit nakahubad. Wala akong pakialam. Ganda ka nga, sausawan ka naman ng bayan. Mga boyfriend po ako. Itong Randy Binata, May asawa rin po. si Jessie ang boyfriend mong una, ganun ba yon? Hindi po, si Chris. Kayo po ba yung sinasabing Kuya Chris na sugar daddy niya? Opo. Meron ang naging something-something? Meron din po. Wala po ba kayong dating asawa? Wala na po kaming communication.
Ano po, kuya? Lumalabas, Salve, na si Kuya Crisanto ang tunay mong ama. Face to Face, ngayong Miyerkules 10:30 a.m. dito lang sa TV5.